What's up? Gulaman? Alright, so mag-update tayo ng Shadow Chaser. Yan, matagal-tagal tayong walang video. Pero yung aking equipment, yan pa rin yung ginagamit ko. Nag-iipon ako ng Zenny ngayon para palitan yung aking weapon. Yan. So, ang weapon na bibilhin ko yung Sandstorm, no? Kasi yun yung malakas sa MVP boss. Tsaka yung hit rate nun ay kailangan. Yan. Tapos, syempre, importante, Wheel of Fortune. Dapat meron ka niyan. Ang card niyan, Sealed Apocalypse. Yung Ignore MDEP. Pero kung meron kang Kateri na ba yun? Yun yung okay sa ngayon. Tapos, Tears of Heaven kung kulang ka sa Ignore MDEP. Tapos, yung Mount, yung Whisper of Love para sa Magic AoE damage. Yan. Tapos, pinakamagandang back, Thunder Taiko. No, meron kasing back na may physical penetration at saka magic penetration na 4%, yung 64M. No, kung i-compare mo yung damage nung back na yun tsaka ng Thunder Taiko, mas mataas pa rin yung Thunder Taiko. Hindi dahil sa physical damage at magical damage, kundi dahil sa physical attack at magic attack na binibigay nung Thunder Taiko. Yun yung malaking damage gap niya sa penetration na backwear. Tapos tail, flowing starlight yung gamit ko, pero kung meron ka na nung dragon na may penetration tsaka move speed, okay yun. Para kahit mag-convert ka ng element, maganda yung damage output niya. Tapos accessories, ang pinakamagandang accessories, pocket watch. No? Na i-compare ko na rin yung plus 12 pocket watch at saka yung Eye of Dula na plus 12, mas okay yung pocket watch. Pero kung naghahanap ka ng iba pang mas okay na may budget ka, yung Orleans, yun yung okay din. So, balak ko, itong isa kong plus 12 na Ripset na Vitality, papalitan ko ng Orleans. No? Kasi hindi ko pa nagagamit yung plus 12 voucher ko. Naghahanap lang ako ng mabibiling accessories or new Orleans na may sharp blade. Yan. Tapos ang enchant, no, hindi importante kung anti-mage o sharp blade. Diba? Pwede kahit ano. Kasi yung anti-mage kasi ang bigay niya dex tsaka int. Na magagamit mo yan dun sa mga kakulangan ng stats. Pero kung mataas yung stats mo, na-unlock mo na yung mga ibang multi-job, diba? Pwede kang mag-sharp blade. Yun yung okay kasi attack yun. Pero sa tingin ko, kung mag-sharp blade ka, itodo mo na, no? Mag-powerful ring ka. Yan. Kasi kung nakadalawang powerful ring ka, tapos sharp blade, diba? Magagamit mo yung ibang physical skill ng Shadow Chaser. Hindi katulad pagka nag-magic accessories ka tapos nag-anti-mage ka. Bababa na yung damage ng mga physical skills mo. Katulad ng mana trap at saka yung blood tears. Kasi yung range nung dalawa na yun, okay pa rin siyang gamitin sa guild versus guild. Kasi medyo mahirap gamitin yung Abyssal Graveyard sa guild versus guild, lalo na kung clash, no? Magagamit mo yung Abyssal Graveyard kung hindi mo kasama yung mga ka-guild ko, kasi matatabunan ka ng LP panigurado. Yan. Tapos yan, ignore death pa rin sa armor. Kung meron kang tao dito, staunch, no? Yung plus 12 kasi ng staunch saka plus 12 ng Rift Armor, mas okay pa rin yung Rift Armor dahil mas mataas yung attack nito kumpara sa Staunch. Pero kung merong kaya mo magpa-plus 15 ng Staunch, mas okay yung Staunch. Tapos yung isa pang combination, yung Thief Clothes plus Holy Dagger, solid yun. Pero kung magsa-Sandstorm ka,
maganda staunch ang gamitin mo. Or Rift. Tapos sa offhand, yan pa rin yung gamit ko. Physical and magic damage dahil sa sobra ang ating Ignore Def at Ignore MDef. Yan yung aking, pero meron na akong binubuo dito. Ayan, meron akong Ancient Cape dyan. Wala pa tong enchant, kaya hindi ko pa sinusuot. Tapos meron akong Orleans, no? Kung may budget ka. Halimbawa, ayaw mo ng Rift. Rift lang yan eh, hindi ko yan mabebenta, diba? Mag-Orleans server ka. Yan. Na may Insight. Insight 2, Insight 3. 2 pataas, no? Yan. Kasi yung star ng Orleans, merong magic penetration. Yan. Kaya okay siya. Tapos, stats na. Sa stats ko, meron ako ditong food buffs na, ayan, yung penetration. Baka magulat kayo, mataas yung penetration ko. Yan. Sa stats, bug pa rin yung strength at saka intelligence. So, ang kinukuha ko lang dito, dahil meron akong Bio Bapo na accessory card. Ganyan yung stats ko, balance. Tapos, yan, HP ko, 190k. Yan, pinapataas ko yung HP ko ngayon. At saka yung defense, para, kasi ano eh, makati yung normal attack nung mga legend na boss. So, tinatry kong mag-add ng defense para hindi ma-one hit ng normal attack. Yan. Tapos, penetration, 36%, MPen, 64%, critical, 77%. Kung mababa yung hit rate mo, pwede ka mag-critical build. No? Tanggalin mo yung double attack. Kasi yung critical ko, ngayon hindi ako gumagamit ng double attack. Para hindi ko na rin po problemahin yung hit rate. Kasi sa legend difficulty, yung hit rate mo dapat 530 sa pagkakaalam ko. Yan, pero yung hit rate ko kasi 381 lang. So, hindi ko siya maaabot kasi binabalance ko yung stats. Kaya mag-ano na lang ako, critical para ignore fleet. Yan, 100 lang naman yung kailangan doon. At saka meron tayong mga critical stats sa Aesir, kaya madali lang siyang mapa 100. Yan. Pero syempre kung PvP, hindi mo magagamit yung critical. Mas okay yung double attack. Yan. Tapos damage 39%, defense ko 30%. Yan. Kung nakikita nyo, medyo mataas na siya. Kasi yan yung ina-upgrade ko para dun sa, ayun nga, normal attack ng boss. Physical damage increase 45%, ignore def 101. Tapos ignore mdef 135. Tapos magic damage increase 58%. Yan. Tapos syempre pagka naka full buffs yan, medyo mataas, di ba? Bawa mag full buffs ako. Strength, Dex. Yan. So, pagka naka full buffs, yung aking attack, 7-1-3-3. Medyo mababa to kasi nga wala akong strength, pero ko. At saka di ako gumagamit ng plus attack na plagiarism. Yan. Yan, physical damage 66%, tapos yung magic damage increase 95%, tapos pagka nag-proc yung aking greatest general, tumataas pa yan. Yung ignore mdef, pagka kapos ako or pagtatanatos legend, ang ginagamit ko yung yung hindi vitality para maabot yung 140. Meron akong isang accessories na ignore mdef. Yan, ito. Plus 8%. Yan. Tsaka wala pa kasi yung yung isa kong accessories. Di pa nagagawa. Hindi pa nabibili. Yan. Tapos sa Aesir, no, importante na ina-upgrade nyo. Kasi baka hindi nyo alam kung ano yung mga lalagyan sa Aesir. Medyo mahirap maglagay ng Aesir kasi wala dito eh. Wala dito yung mga kailangan lagyan. Halos lahat.
Ang kailangan mo lang dito siguro ignore def. Tapos yung double armor kung PvP. Kung PvE, hindi mo siya kailangan. Sword mastery kailangan mo. Intimidate oppress kailangan mo para to sa cut event or UFO. Snare pursuit kailangan mo yan. Tapos yung vanish depende na lang. Pwede mo siyang medyo mahirap kasing gamitin yung vanish kasi hindi nga gumagana yung reduction niya. Pero pwede mo pa rin siyang gamitin kung trip mo. Yan. Tapos disabling strike kailangan mo to para sa pang slow, para sa oracle yan. Tapos gangster paradise kailangan mo para sa oracle din, para yung pangontra sa ox at saka sa tornado. Yan. Tapos stunning pursuit, no? Kailangan mo to pag kumopya ka ng Meteor Storm. Yan. Para naman yan sa Oracle din at saka sa Constellation. Yan. Tapos yan, damage them human pang PvP. Tapos close confined defense pang PvP din. Yan. Pero yung mga importante, yung mga resistance, no? Stone resistance, stun resistance, freeze resistance. Kaso medyo magastos yun sa medal. Tapos syempre yan, 4% demi-human damage to demi-human 10%. Ignore the refine attack. Etong refine attack hindi siya priority, pero naipatch na nila yung refine attack. Gumagana na yung refine attack dun sa Abyssal Graveyard at Fallen Abyss. Yan. Tapos crit damage, crit rest. Ito yung mga to optional, 'di ba? Critical optional kung kulang ka. Tapos flee, ang maximum na flee ay 29.5, 'di ba? Kailangan mo 'yan hanapin lahat. Medyo mahirap 'yan hanapin. Tapos ang maximum ng hit nasa 60 plus din. So kung may 60 plus ka na hit rate, 'di ba? Okay na 'yon. Wag mo nang piliting hanapin yung iba. Tapos importante, isa pa, max HP. Ito, mahirap hanapin. 12% max HP. Yan. Tapos, defense, 8%. Damage, 5%. Itong damage, medyo mahirap din hanapin yan. Tapos, yung attack, pagka naka 1,000 ka na, okay na yon. Halos max na yan. 10, hindi ko alam kung max na tong attack na to. Pero halos, alam ko 1,000 lang, mahigit. No, hindi siya abot ng 1,020. Yan. Yan na yung max sa attack. Tapos ang total ko 580, 578 at 992. Yung iba dito yung sosobra sa 578, ginagamit ko na siya pang upgrade doon sa prayers. Yan, para sa magic attack. Yan. Wala na kasi akong kailangan dito. Siguro kung meron pa akong mga kailangan, itong mga refine attack, isa-isain ko. At saka HP. Diba? Tsaka yung mga meron pang mga stats dito na hindi ko nalagyan. Medyo mahal kasi siya. Tulad ng ayan, Dex 20 medals. Ayan. Tapos sa skills, no? Sa skills, ito medyo komplikado. Pwede kang mag-build ng sarili mo. Pwedeng hindi. Pwede mong gayahin yung akin. Kung ayaw mo ng double attack, ganyan yung build. Sa first job. Sa second job naman, kailangan mo ng snatch, rob, at saka snatcher. Pang UFO yan. At saka pang proc nung shadow chase sa Aesir mo. Para meron kang reduction. Diba? Mas madaming proc. Mas continuous yung reduction mo para medyo makunat ka. Yan. Magpo-proc din naman yung shadow chase na reduction kung gagamit ka ng mga manual skill, di ba? Abyssal Graveyard, magpo-proc yan. Tsaka yung mga buffs, di ba? Mag-click ka ng Inbi, gagana yung reduction mo. Or mag-click ka ng auto shadow at saka deadly infection. Yan. Tapos, sa PvE, kailangan mo lang ng level 1 strip shield at strip accessory.
Yung strip accessory, hindi ko alam kung bug to o ano. Hindi kasi gumagana yung reduction niya sa MVP at saka rate. Yung attack magic attack 1%. Dapat gumagana to. Dagdag kunat sana to. Pero yung strip shield, yan. 100% gumagana siya. At full duration, 30 seconds yan sa MVP at saka sa mga raid boss or dungeon boss. Yan. So, kung meron kang kulang sa Ignore MDEF, strip shield yung sagot dyan. Pwede kang mag 100 Ignore MDEF lang. Tapos, mag 250 ka na dex para meron kang plus 50% na Ignore MDEF. Yan. So, dalawa yung nabibigay niyan. Ignore Defense at Ignore MDEF. Solid yan. Tapos, Disabling Strike, no? Importante. Yung Healing Receive Reduction para yan sa Constellation or sa mga monster na may healing. Diba? Goods na goods yan. Pangontra sa kanila. Yan. Tapos, syempre, State Pursuit, pang dagdag ng damage multiplier. Tapos, dito, yan lang, no? Depende kung gusto mo maglagay ng Blood Tears. Pwede mong tanggalin tong Pick 'em Off. Nilagyan ko lang to kasi wala, para sa normal attack. No? Yan. Pero kung ayaw mo ng Pick 'em Off, pwede ka mag Blood Tears pang tawag dito pang Oracle at saka Mana Trap pang Constellation. Pero sa tingin ko sapat na yung Abyssal Graveyard lang. Tapos yung level ng aking master skill ay 3517. Kung magsisimula ka, dapat 3511. Yun yung pinakamagandang start. Demon Slaying Dagger, pinaka una mong i-max dapat bago ka tumalon sa Fallen Abyss. Yan. So 351 tapos 10. Kapag ka 10 na yan, pwede mong laktawan tong Curse Summoning Cemetery kasi bug ito. Napakaraming bug ng Shadow Chaser. Bug ito, no? Hindi gumagana yung additional proc rate or probability, trigger probability. Kaya kahit level 1 lang muna siya sa ngayon. Pero kung may Zenny ka, diba? Pwede mong i-max yan. I-fix na rin naman yan. So baka next month pa nga lang ma-fix yan. Tapos Abyssal Graveyard, kung i-compare yung Abyssal Graveyard at saka Fallen Abyss, yung DPS nilang dalawa ay same lang, na lalamang lang yung Fallen Abyss kasi nako-convert yung damage nito, yung elemental niya, elemental niya. Yan. Pero kung mapifix itong Summoning Cemetery, yung Abyssal Graveyard at saka Fallen Abyss na may elemental advantage ay magiging equal damage lang. Yan. Kung mapifix yung Force Summoning. Pero, yun nga. Sa ngayon, kahit level 1 lang yung Abyss Graveyard mo, ay level 3, di ba? Okay na yun. Ang dahilan lang dyan kung bakit Fallen Abyss, kasi yung Fallen Abyss yung may one hit capability sa PvP kumpara sa Abyss Graveyard. Yan. So, yun lang, no, for our video guide. Sana may natutunan kayo, at kung wala man, diba, pwede mong i-comment sa ating comment section, at kita-kits next video. Bye-bye!